natin kung hanggang saan kayo bababa para sa babae. Anong ibig mong sabihin? Di ba gusto mong makalaya ang anak mo? Oo, ibagsak mo ang demanda. Ay, hindi ganun kadali yun eh. Lahat ng bagay dito sa mundo ay may kapalit. Yun eh, kung kaya niyong gawin ang pinapagawa ko sa inyo. Kahit ano. Okay. Lumuhod kayo isa-isa sa harapan ko. Not on your life, you bitch. Nay, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang susunod sa kanya, Nay. Nay, huwag ka na magpakababa pa. Antonina, tigilan mo na to. Tigilan mo to lalo sa pamilya ni Isabela. Santi, huwag ka mag-alala. Hindi naman kita paluluhurin eh. Dahil alam ko, pag kinasal na tayo, hindi lang luhod ang gagawin mo sa akin. Pati pa ako, titilaan. Ate Elsa, tama si Isabela. Pinaglalaruan lang tayo ni Antonina. Ano? Nagkahantay ako. Wala pang luluhod? Ay, wag. Ay, akala ko ba mahal niyo si Isabela? Luluhod lang, di niyo pa magawa. Luhod! Nay, wag. Anak, gagawin ko to para sa'yo. Oy, Amang! Bawal ang security dito sa loob. Amoroso, karamba, ikaw ba yan? Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Napasok mo ang barko nang walang nakakilala sa'yo? Wala. Ang kailangan na lang natin ay makasiguro nagkakasiyahan sila sa 50th anniversary ng shipping lines natin. We'll be there to witness the grand occasion. Ano, sino susunod? Pila na? Antonina, ako walang kasalanan sa'yo. Kaya buong palulukurin. Hayop ko talaga magpaikot sa aming lahat. Antonina, tigilan mo tong kalokohan mo, ha? Sinasabi ko na nga, be. Kayong mag-ina, napaka-uto-uto niyo. Ano ibig mo sabihin? Sabi mo, ibabagsak mo ang demanda para makalabas si Isabela dito. Nangako ka! No, tanga. Nangako ka! Wala akong pinangako. Itinanong ko sa inyo kung hanggang saan kayo bababa para sa pokpok na yan! Lahat ng to gagawin ko para sa'yo, Santi. Lahat gagawin ko! Ilang beses sa'yo ulit-ulitin na hindi na matutuloy ka sa natin. Ah, ganon. Kung hindi kita makukuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan! Leche! Leche ka rin! Ikaw ang lumayas dito! Hayop ka! Lumayas na lang! Talagang lalayas na ako dito. Nagawa ko na mga kailangan kong gawin. Nanay! Ano nga? Ate! Ate! Tama na! Ate! Nay, sabi ko naman kasi sa inyo, huwag niyo nang gawin yun eh. Hindi mo pa naiintindihan, anak. Lahat gagawin ko para sa'yo. Lahat gagawin ko kahit ilang beses ako lumukad sa harapan ng hayop na babae niya. Gagawin ko basta makalabas ka lang sa kulungan na to. Ang inaalala ko lang, Amoroso, napaaga yata ang pagkakalagay mo ng time bomb sa barko. Baka madiskubre ito. Kahapon ang pinakamaluwag na araw para makapuslit ako sa barko.
Ngayon hanggang bukas, hindi na pwede. Mahigpit na yung security. Oh, nakakasiguro ba naman kayo na makakaakyat si Joaquin? Ah, doon gagawin ng party sa taas ng barko. Kaya tiyak na lahat ng board members pupunta. I see. At pag sinuswerte pa kayo, Joe Felipe, baka pati si Rodolfo madadama. Superior! Asan ang asawa ko? Ah, ba't sa amin mo tinatanong? Di ba sumunod doon sa party ng anak mo? Hindi sila dumating eh. Engineer pala asawa mo. Anong palagay ni Joaquin? Bureau of Missing Persons itong bahay natin? Alright, cheers. Ayop talaga yung Antonina yan. Anak talaga ng demonyo. Dapat dun, pinapalitan ng buhay. I have to go. Kailangan ko makapagkita kay Joaquin. Babalik na lang ako. Ako din ha. Mauuna na ako. Mauna na rin ako, Isabela. May trabaho pa ako. Ate, babalik ako. May gusto din sana akong puntahan pero dito na lang muna ako. Aling Elsa, puntahan niyo muna yung dapat yung puntahan. Ako na lang muna ang bahala dito. Sigurado ka? Babalik ako, ha? Babalik ako. Baka hinahanap ka na ni Antonina. Alam niya kung saan ako dapat hanapin. Sa tabi mo. Hindi na ako lalayo sa'yo. At kung di mo matanggap ang dati kong pag-ibig, babalik ko muna yung dati nating pagiging magkaibigan. Nag-check na ako sa agent namin nandun nga daw sila sa Australia. May mga visa nga doon ng anak namin I'm sorry to hear that, Joaquin. Tatakot ako, Ava. Natatakot ako na baka hindi ko na makita ang mga anak namin. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Makikita din natin ang mga anak mo. Sana nga. Yun na nga lang ang dasal ko. Kung mabibigyan lang kita ng anak ngayon din, gagawin ko. Gagawin ko talaga. I love you. Mas simple yung buhay natin ng mga bata pa tayo. Walang ganito kalaking problema. Alam mo, Santi, hindi ko rin akalaing lalaki ng ganito yung problema natin eh. Alam mo, kung may babalik ko lang yung mga panahon dati, alam mo, matagal ko na sana ginawa. Wala namang ibang makakagawa nun eh. Harapin na lang natin yung bukas. Yung madilim na bukas. Siguro naman liliwanag din yun. Siguro naman sasaya din tayo. Tulad ng dati. Ay, sorry, parang nagkakastorbo ako. Hindi. Okay lang. Sige. Salamat. Hey,
I don't know how to say this, but Isabella, I miss you terribly. Wala na nga si Sarah sa akin. Parang ikaw rin mawawala. Alam ko na hindi ko dapat binabanggit ito sa'yo ngayon. Kakatangay lang ni Violeta sa mga anak niyo. Pero lalo lang na tayo pahihirapan. Maghihintay na naman tayo ng matagal. Pero sabi naman niya, babalik din siya. Di ba? Kailan? Sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon? Pagod na ako sa kakahintay. Baka hindi ko na makayanan to. Well, siguro ngayon wala na siya. Wala na rin dahilan para magkaroon ng away. Mga nakaw na oras na naman. Joaquin, sawa na ako sa ganito. Ngayon nararamdaman ko na mga sinabi sa akin ni Red. Anong sinabi ni Red? Nararamdaman ko na talaga na isa akong kabit. Ano na naman nasadya mo? Amoroso, nagmamakaawa ko sa'yo. Kausapin mo si Antonina. Makisabi sa kanya, tigilan niya na si Isabela. Pagkakarinig ko, ayaw tigilan ni Isabela ang anak ko. Amoroso, San Victores, gumising ka. Si Isabela na nakakulong ngayon ang tunay mong anak. Hindi mo makakailayan. Alam ko, nararamdaman mo rin yan. Si Antonina San Victores na nakatira dito sa bahay nito, ang tunay kong anak. Nasa loob ng kulungan ngayon, isa siyang impostor. O sige, dalawin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya yan. Tingnan mo kung ano ang kalagayan niya ngayon doon. Hindi ko kailangan bisita ng isang impostor. Makaawa ko sa'yo. Bisitahin mo yung sinasabi mong impostor na nagpapanggap na anak mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ito ngayon lumulupot ako sa harapan mo. Kahit kano kahihiya tatanggapin ko, kahit hindi mo pamilya, hindi mo tanggapin anak mo siya. Pero parang awa mo na. Tutuhin na siyang tao. Huwag siyang tratuhin kayo. Tulad na ginagawa niyang pambababoy sa kanya ngayon. Maawa kayo. Parang awa mo. Minsan, nabalitaan mo na ba? Ang alin? Nalibre ka na ulit! Anong libre? Hindi ka ba nakikinig? Si Ma'am Violeta. Umis ka po kasama yung mga anak. Saan napunta? Sa Australia. Bakit ganyan ka concern? Hindi para kay Violeta. Para kay Kuya Joaquin. Jesus, guilty. Pero sa palagay ko, kaya umalis yun dahil sa'yo eh. Kompleto na ba? Maayos na? Wala na silang makikita? Wala na po. Ang mga abo, hinagis ko na po sa lupa. Maasahan ka talaga, Selmo. Salamat, ha? Sir Joaquin, medyo nagulo lang po ako ng konti eh. Kasi nung hinahanap ko si Fredo, binalikan ko yung ilang tao nakakita sa kanya doon sa bar na dati niya pinagtatrabahuhan para makasigurado kung walang nagtatanong-tanong sa kanya.
Alam ko kung saan yung bar na yun. Di nandun na nga ako't nagtatanong-tanong. May isa pa ako natuklasan. Isa? Anong isa? Murder victim. Kanya ko nga kayo tinatanong kung talagang 5 bang kailangan hinahanap natin o 6. Bakit wala pa si Inay at si Rodolfo? Baka nantala lang yun. Yeah, I can stay if you wanted to. Hindi, okay lang. Kahit ako na lang. Sir, wala pa po ba yung nanay ko? Wala. Tsaka bawal ang dalaw. Oh, kayong dalawa. Umalis na rin. Sir, sandali lang ho kasi wala akong kasama si Isabela. Sir, kahit isa lang sa amin magbantay kay Isabela, kahit si Santi na. Sir, bakit naman gano'n? Parang ang bilis yata ng oras na matapos ng pagbisita. Magpasalamat nga napayagan ka na magbisita. Bawal nga ito. At isa pa, may bisita ka sa labas. Sino yung Antonina naman yan? Oh, labas na. Oh, ayan, labas na. Labas na. Pang-anim? Wala namang pang-anim, ah. Si Mama Lita to. Kilala mo siya? Oo. Dito dati nagtatrabaho si Fredo at Violeta. Dinala ka na daw ni Violeta dito dati. Hindi totoo yan. Hindi ko kilala yung babaeng yan. Saka na yon. Ang gusto kong malaman, kailan pa namatay si Mama Lita? Ang sabi nila, ilang araw pagkatapos mamatay, meron daw bumisitang 2 babae. Baka kayo yun. Hindi akong pumatay sa kanya. Ang sabi ng mga ilang saksi, lalaki raw ang nakita nilang huling bumisita sa kanya. Pero lahat sila, ang tinuturo, ang litrato ni Sir Amoroso San Victores. Sinasabi ko na nga ba? Pero kuya daw lang po tayo, Miss Ava. Wala pang makakapagturo na si Amoroso nga ang pumatay kay Mama Lita. Ang sabi lang nila, siya ang huling nakitang kasama niya. Hindi ako pwede magkamali sa unang hinala ko. Si Amoroso ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagpa-rape sa akin at siya ang naghahanap ng mga bangkay. Siya lahat. Pero bakit? Anong galit niya sa'yo? Halos hindi nga kayo nagkakausap ng mga panahong yun eh. Niligawan niya ako nung tayo pa. Bakit hindi mo sa akin sinabi to? Ngayon sinasabi ko na. Hindi ko maintindihan kung bakit niligawan pa niya ako. Alam naman yan tayo pa. Bakit sa litrato mo ibinubuhos ang galit mo? Hindi ko kasi talaga alam kung makakapatay ako ng tao eh. Kung talagang hindi mo pa kaya, marami naman gun for hire dyan. Pwede ba talaga yun ang wala nakakaalam?
Nasa kulungan yung tao eh. Dapat nasa kulungan din yung hatak natin. Luz Biminda, doon ako galing. Tiyak na marami akong kaibigan at kakampi roon. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto ko siyang ipagahasa. Spekikay. Madali yun. Bakit kayo nandito? Inutusan ako ng nanay mo. Sana hindi niyo na siya pinagbigyan. Nagmakaawa siya sa akin. Ngayon lang yata kayo nagkaroon ng awa. Gusto rin kitang makausap. Para ano? Para kutsain ako ulit? Bakit, Isabela? Bawal ba bisitahin ng ama ang kanyang anak sa kulungan? Anong ibig niyo sabihin? Tama ang pagkakarinig mo. Gusto kong makita ang kalagayan ng tunay kong anak. At ikaw yun, hindi yung Antonina na nasa loob ng bahay ko.